Paano nga bang natalo ni Lapu-Lapu si Magellan sa Battle of Mactan? Paano nga bang nagtagumpay ang mga mandirigmang Bisaya laban sa mga Kastila noong 1521? At bakit nga ba humantong ang lahat sa isang madugong labanan na hindi man lang tumagal ng isang oras? Halina't alamin natin. Pero wait lang, if you do not speak or understand Tagalog, check out the links below for the English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kamampangan luwid kayo. Ako po si Kirby Araulio, ang inyong friendly Pinoy historian. At kung bago kayo dito sa channel ko, gumagawa ko ng mga video tungkol sa ating mayamang kasaysayan, makulay na mga kultura at marami pang iba. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa kanilang kaalaman tungkol sa ating mamamayan, tungkol sa Pilipinas, Timog Silangang Asya at marami pang iba. At ngayong araw nga ay tutuklasin natin ang mga pangyayari sa Battle of Mactan noong 1521. Paano nga bang nanalo sina Lapu-Lapu at ang mga Bisaya laban sa mga Kastila na pinangunahan ni Magellan? Sa pagbukang liwayway noong April 27, 1521 ay nagmistulang entablado ang dalampasigan ng Mactan, saksi sa isang di malilimutang yugto ng ating kasaysayan. Sa ilalim na mahinahong sinag ng araw ay nagigtinga ng tapang ni Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigmang Bisaya laban kina Magellan at ang mga Kastilang mananakop. Isang maikling ngunit makasaysayang labanan ang naganap na nagwakas sa tagumpay ng ating mga ninunong Bisaya. Ang paglalayag ni Magellan patungo sa ating kapuluan ay hindi lamang bunga ng hangaring pagtuklas ng mga bagong ruta patungong Spice Islands. Layunin din ito ang pagpapalawak ng Imperyong Espanyol sa pamamagitan ng digmaan, diplomasya at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kaya naman ang makarating sina Magellan sa Kabisayaan noong 1521 ay mabilis niyang ginamit ang iba't ibang paraan upang makipag-ugnayan at makipag-alyansa sa mga Bisaya. At sa kabilang banda naman ay naroon din noon si Raja Humabon ng Cebu o ang Hari ng Sugbu na may sarili ding adhikain laban sa kanyang mga kaaway at karibal, kabilang na ang kanyang bayaw na si Datu Lapu-Lapu ng Mactan. Nais ring samantalahin ni Raja Humabon ang puwersa ng mga Kastila upang mapalakas ang kanyang posisyon bilang pangunahing hari sa Kabisayaan. Subalit hindi lahat ay nagpasilaw sa puwersa ng mga Kastila. Si Datu Lapu-Lapu ng Mactan ay hindi natinag at hindi rin siya yumukod sa mga dayuhan. Sa kanyang pagtanggi siya ay naging simbolo ng paglaban sa banta ng kolonyalismo. Kaya naman sa harap ng labanan na mayani ang katalinuhan ni Lapu-Lapu at ang kagitingan ng kanyang mga mandirigma. Bagamat sandali lamang ito ni wala man lang isang oras, ang labanan sa Mactan ay sumasalamin sa diwa ng kahalagahan ng pakikipaglaban para sa ating sariling kalayaan at sariling kultura. Ito'y paalala sa atin ng kahalagahan ng pagkilala at pagpapahalaga sa ating kasaysayan at ng lakas na maaari nating hugutin mula rito, mula sa ating ugat na pinagmulan. Gamit ang puwersa ng 50 o 50 katao lamang ay binuo ni Magellan ang isang direktang pagsalakay sa Mactan. At ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay kasing lawak ng mga dagat na kanyang nilayag. Sa katunayan ay binaliwala ni Magellan ang mga payo ng kanyang mga kaalyado, gaya ni Raja Humabon ng Cebu na nag-alok kay Magellan ng tulong ng mga mandirigmang Cebuano. Pero para kay Magellan ay malinaw ang kanyang estratehiya o strategy. Ito'y isang harapang pag-atake na may support na makapangyarihang lakas ng mga kanyon mula sa kanilang mga barko. Isang patunay sa kanyang paniniwala na mas mananaig ang lakas at teknolohiyang militar ng Europa. Sa madaling salita ay sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kaalyado ay pinili pa rin ni Magellan na maliitin ang puwersa at kagitingan ng mga katutubo sa Mactan. Subalit sa kasawiang palad para kay Magellan, ang pulo ng Mactan ay naging saksi sa isang labanang malayong malayo sa inaasahan ng mga Kastila. Ang mga Bisaya ng Mactan sa ilalim ng pamumuno ng hindi matinag na si Lapu-Lapu ay nanindigan para sa tadhana ng kanilang inang bayan. Suot ang mga katutubong kalasag, baluti at armas, sila'y handang lumaban at pabulaanan ang mababang tingin ng mga Europeans sa ating mga katutubong ninuno. Pagkat ang mga mandirigmang Bisaya ay bihasa sa bawat kumpas at indayog ng kanilang tinubuang lupa at ipinamalas nila ang kanilang kahandaan na harapin ang hamon ng mga mananakop.
Habang ang kayabangan at labis na kumpiyansa ni Magellan ang siya namang naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Pagkat sa kanilang pagtatagpo ay higit na nanaig ang nagkakaisang diwa ng mga mandirigma ng Mactan. Ang tagumpay ni na Datu Lapu-Lapu ay nagsilbing patotoo sa di matitinag na diwa ng isang bayang ipinagtatanggol ang kanilang sariling kalayaan. Isang di matatawarang tanda ng kabayanihan at paninindigan laban sa alon ng imperialismo. Silipin naman natin ang panig ng ating mga ninunong Bisaya sa Mactan. Ano nga ba ang kanilang naging strategiya o strategy laban sa mga Kastila? Sa dalampasigan ng Mactan, isang bagong kabanata ng kagitingan ang nakatakdang isulat sa ating kasaysayan. Isang kwento ng karunungan na kasing lalim ng karagatang nakapalibot sa ating kapuluan. Ang husay ni Lapu-Lapu ay dagningning hindi lamang sa kanyang pagpili ng lugar na paglalabanan, kundi pati na rin sa pagsasaoras o sa timing ng sagupaan. Nauunawaan niya kasi ang bawat hampas at kumpas ng mga alon, ang daloy ng hangin at ang agos ng tubig na magdidikta sa pagtakbo ng makasaysayang araw na ito. Kaya naman hindi may tatanggi na ang malalim na koneksyon na ito sa kanilang kapaligiran ang nagbigay daan kina Lapu-Lapu upang hindi lamang mapantayan kundi higatan pa ang puwersa at kanyon ng mga Espanyol. At ang pagpili ng lugar ng labanan sa isang mababaw na bahagi ng dagat na tadtad ng mga bangkota o coral reefs ay hindi lamang basta-basta kundi isang sinadyang estratehiya. Alam kasi ni Lapu-Lapu na ang lakas ng mga Kastila ay nakasandal lamang sa kanilang mga barko at kanyon. Kaya naman sa pagdala sa kanila sa mababaw na bahagi ng dagat ay tila nawalan din ng silbi ang mga kanyon ng mga Kastila pagkat ang kanilang mga barko ay hindi man lang makalapit sa labanan. Kaya naman hindi may tatanggi na ang kapangyarihang dagat ng mga Kastila ay tila naglahong parang bula nang ito'y matapat sa husay at diskarte ni Lapu-Lapu. Isang labanan kung saan ang tapang at kagitingan ng mga mandirigma ng Mactan ay tiyak na mamamayagpag at magniningning. Kaya naman hindi natin may tatanggi na ang pamumuno ni Lapu-Lapu ay higit pa sa pagiging madiskarte lamang. Ito'y naging tanglaw ng inspirasyon sa kanyang mamamayan. Pagkat hindi lamang niya kalkulado ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban, ginawa niya ring mga malalakas na kasangga ang mismong dagat at dalampasigan. Sinamantala niya ang bawat pagkakataon upang ipamalas ang katutubong kaalaman sa pakikidigma, isang sining at kahusayan na hinubog ng ating mga ninuno sa napakahabang panahon at ipinamana sa di mabilang na henerasyon sa pamamagitan ng talas ng kanyang isip at ang malalim na kaalaman sa kanyang bayang sinilangan. Si Datu Lapu-Lapu ay handang ipagtanggol ang kalayaan ng kanyang mamamayan. Ito ay isang patunay hindi lamang sa kanyang galing bilang mandirigma, kundi sa likas na diwa ng isang bayang hindi basta-basta na lamang susuko at magpapasakop. Lingid sa kaalaman ng marami ay nagulat talaga ang mga Kastila sa sandata ng ating mga ninuno. Nagulat sila sa kung paanong ang mga kahoy na kalasag ng mga Bisaya ay nakapagpatalbog sa kanilang mga sandatang gawa sa bakal. Mahalaga rin na tandaan na sina Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma ay may mga suot na baluti o armor, salungat sa karaniwang paglalarawan sa kanila sa mahabang panahon. Ngunit ang talagang nakakagulat sa mata ng mga Kastila at siya namang talagang nakakahanga ay ang kanilang mga kalasag na gawang kahoy na sadyang napaka-epektibo sa pagsangga laban sa mga bala ng mga Kastila. Pagkat sa labanang ito, ang mga baril at mga pana ng mga konkistador ay walang binatbat sa mga kahoy na kalasag ng ating mga ninuno. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mga katutubong kahoy na kalasag ay madaling makakasangga sa sinasabing mas makapangyarihang armas at mga bala ng mga Europeans? Lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino, ang ating mga ninuno ay mayroong katutubong teknolohiyang nagpapatibay sa mga kahoy upang labanan ang anumang mga bala o armas noong panahong ito. Ni halos wala man daw gasgas o UP ang kanilang mga kalasag. Sa madaling salita ay kinawindang ng mga Kastila na ang ating mga ninuno ay may mga bulletproof at fireproof na wooden shields o mga kalasag na gawang kahoy. Kaya naman sa puso ng Mactan, sa pagitan ng dagat at ng mga mandirigma sa dalampasigan, isang pamana ng hindi matitinag na paglaban ang nabuo. Isang pamana na magpapatuloy sa pag-agos ng panahon. Isang tanglaw ng katutubong karunungan at katapangan. Sa Mactan, tayo saksi sa isang kwento hindi lamang ng labanan, kundi ng hindi matitinag na diwa ng pagkakaisa sa pagtatanggol ng ating lupang sinilangan.
Ang yugtong ito ng ating kasaysayan ay nagpapakita ng kahanga-hangang kagitingan ng mga katutubong Bisaya habang sila ay matapang na tumindig laban sa mga nagbabadyang madidilim na mga ulap ng kolonyalismo. Sa dalampasigan ng Mactan kung saan ang mga alon ay naglalaman ng mga kwento ng sinaunang kaalaman, ang estratehiya ni Lapu-Lapu ay hindi lamang naging isang plano sa digmaan, kundi isang patunay rin sa kapangyarihan ng pagkakaisa at sa lalim ng katutubong kabihasnan. Sa pulong ito, ang pagkakabuklod-buklod ng mga katutubong mandirigma at ang matalas na estratehiya ay nagtulungan upang pangalagaan ang soberanya o kalayaan ng isang bayan na humaharap sa matinding hamon ng kapalaran. Ang labanang ito ay higit pa sa isang tunggalian ng mga sandata. Ito ay isa ring pagtatagpo at paghaharap ng dalawang magkasalungat na mundo. Sa isang panig, ang mga puwersang kolonyal na inudyok ng hangaring maghari sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang kanilang paghahangad sa yaman ng Timog Silangang Asya ay naging kampante at mayabang. Sila'y nagpasilaw sa kanilang paniniwalang walang hihigit pa sa kanilang teknolohiyang militar at sa kanilang mababang tingin sa mga katutubo ng ating kapuluan. Sa kabilang panig naman, ang mamamayan ng Mactan na ang lakas ay nagmula mismo sa kanilang malalim na ugnayan sa lupa, dagat at sa isa't isa ay pamalas ng kapangyarihan ng kanilang sama-samang determinasyon at matalinong pag-iisip. Habang umiigting ang labanan, naging malinaw na ang tunay na sandata ng mga Bisaya ay hindi ang mga sibat o kalasag o baluti, kundi ang hindi matibag na bigkis ng komunidad at ang talas ng kanilang kaisipan. Sa harap ng mga hamon, ang kanilang pagkakaisa ay hindi matitinag. Isang liwanag ng paglaban para sa kalayaan, isang nag-aalab na apoy sa puso ng mga katutubo at ng mga susunod na henerasyon. Siya nga pala, kung meron kayong mga ideya na mga topics o mga kwentong pangkasaysayan na nais nyong malaman at matutunan dito sa channel ko, ay huwag mahiyang mag-comment sa ibaba. Aabangan ko ang lahat ng inyong mga comment at mga suggestions, pero sa ngayon ay balikan muna natin ang diwa ng labanan sa Mactan. Sa ating pagbabalik tanaw sa makasaysayang labanan sa Mactan, hindi lamang natin nasaksihan ang pagtutunggali ng mga magkasalungat na puwersa. Higit pa sa isang labanan, ito ay pagpapatunay sa hindi matitinag na diwa ng ating mga ninuno, sa kanilang sopistikadong husay sa pakikidigma at sa malalim na kaugnayan nila sa inang kalikasan at kanilang kapaligiran. Ayon sa mga naitala ng mga Kastila, ay pinangunahan ni Lapu-Lapu ang 1,500 na organisadong mandirigma ng Mactan. Subalit maling isipin na ang kanilang tagumpay ay bunga lamang ng kanilang higit na mas malaking bilang. Pagkat ang kanilang tagumpay laban sa mga Kastila ay bunga ng kanilang maingat at matalas na diskarte na nagpamalas ng likas na kapangyarihan at kolektibong kalooban ng ating mga ninuno upang ipagtanggol ang kanilang inang bayan. Ningit sa kaalaman ng marami, habang nagaganap ang bakbakan sa Mactan, sina Raja Humabon at ang mga mandirigma ng Cebu ay nagmamasid lamang mula sa may kalayuan. Naitala rin na ang mga Cebuano ay naawa sa kanilang nasaksihang kalunos-lunos na sinapit ni Magellan. Kaya naman sila rin ay nagtangkang tulungan na iligtas sa mga Kastila. At bagamat wala silang nagawa, ipinapakita nito ang tensyon at magkakahalong emosyon na bumabalot sa labanan at komplikado mga alyansa noong mga panahong ito. Lingid rin sa kaalaman ng marami, pagkatapos ng labanan ay sinubukan ring mabawi ni Raja Humabon ang mga labi ni Magellan mula sa Mactan. Subalit ito'y tinanggihan ni Lapu-Lapu pagkat itinuturing itong simbolo ng kanilang makasaysayang tagumpay. Mataas kasi ang respeto ng ating mga ninuno sa mga mandirigma. Kaya naman ang pagtanggi ni Lapu-Lapu sa hiling ng kanyang bayaw na si Raja Humabon at ang pagbibigay galang ni Raja Humabon kay Datu Lapu-Lapu matapos ang labanan ay maituturing isang pagsilip sa natatanging sopistikadong kultura ng ating kapuluan, lalo na sa larangan ng digmaan. At makalipas ang 5 dekada nang muling bumalik ang mga Kastila upang sakupin ang Luzon noong 1570s, ay kanilang napagtanto na wala silang tsansang magtagumpay kung walang tulong mula sa kanilang mga kaalyado sa Visayas. Napagtanto nila na hindi nila kayang sugpuin ang matitibay na mga depensa at mga kutan ng Luzon nang walang tulong mula sa kanilang mga dating kalaban sa Kabisayaan. Kaya naman kung iisiping mabuti, ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng estratehiya ng mga Kastila na samantalahin ang mga lokal na mga hidwaan upang pagtibayin ang kanilang pananakop sa ating kapuluan. At ito ay kanilang ipinatuloy
inatupad sa pamamagitan ng kanilang taktikang divide and conquer. Ipinapakita rin ito ang isang dinamiko at komplikadong sangay-sangay na mga alyansa na sadya namang taliwas sa ating nakasanayang simpleng kwento ng pananakop kung saan sinasabi nilang madaling nasakop at natalo ng puwersa ng mga Kastila ang di umano'y mas mahinang puwersa ng ating mga katutubong ninuno. Kaya naman kung iisiping mabuti ay hindi natin may tatanggi ng katalinuhan at kahusayan sa digmaan ng ating mga ninuno ay sumasalamin sa isang pamana na mas mayaman at mas makulay kung ikukumpara sa madalas na simpleng paglalarawan sa ating kasaysayan. At habang mas lumalalim ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan, naway parangalan natin ang ating mga ninuno hindi lamang sa pag-aalala sa kanilang mga tagumpay, kundi sa pagpapakita ng pagkakaisa, katatagan at kagitingan, gaya ng kanilang ipinamalas noon. Ang pamana ng ating mga ninuno ay isang panawagan sa atin na yakapin natin ang ating kasaysayan at unawain natin ang lalim ng ugat ng ating pinagmulan. Naway ang diwa ng Mactan at ang mga pamanang kagitingan ng ating mga bayani ay magsilbing inspirasyon sa atin na magkaisa at magtulungan. Sapagkat sa pamamagitan ng pangunawa at pagtutulungan ay maaari nating itaguyod ang isang magandang kinabukasan na sumasalamin sa ating sama-samang mithiing makamtan ang isang masaganang lipunan na may likas na kalayaan, katarungan at pagkapantay-pantay. O ika nga sa pambansang moto ng Pilipinas, isang lipunang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Pero syempre, nais ko muna pasalamatan bago tayo magpaalam, ay nais ko muna pasalamatan isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng aking mga patrons, subscribers at mga viewers gaya ninyo na walang sawang sumusuporta sa paggawa ko ng mga video gaya nito. At kung gusto nyo akong tulungang gumawa pa ng mas marami pa mga video gaya nito, ay huwag mahiyang maging patron sa aking Patreon o maging miyembro ng aking YouTube channel. Maaari nyo ring bilhin ang alinman sa aking mga aklat, coloring books, e-books, at iba pang mga merch tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas, Timog Silangang Asya at marami pang iba. And actually, ang topic natin today ay isang buong chapter sa aking aklat na pinamagatang What They Never Told You About the Discovery of the Philippines. Kaya naman para sa karagdagang kaalaman ay check lamang ang mga links sa ibaba. Order your copies today. Maraming salamat po sa Kapampangan, dakalpong salamat kay Hongan at sa Binisaya, daghang salamat sa inyong tanan. Hanggang sa muli, kita-kit o sa Kapampangan, Mikitix at sa Binisaya, kita-aita.